Barkadang balita rito sa Frontline Express. Malawakang pag-ulan sa bansa mula sa hanging habagat, nagdala ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Mga kalsada, nagmistulang ilog. Ang bus na ito naipit sa expressway at pinasok na ng tubig. Mga pasahero ni rescue. At sitwasyon sa Marikina River na umabot ang taas sa warning level 3. Alamin natin mamaya. Matinding baha ang ininda ng ilang residente sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa walang patid na malakas na ulan kahapon. Narito ang Express Report ni Laila Pangilinan. Matinding pagbaha ang idinulot ng walang patid na pag-ulan buong araw kahapon. Sa kuhang ito, makikitang nagtutulong-tulong ang mga rescuers sa pagsagip sa isang lalaki sa gitna ng rumaragasang baha sa barangay 165 sa Caloocan. Ang isang ali sa gilid, tinitimba na ang tubig na umaabot na sa kanyang bahay. Sa Caloocan pa rin, wasak naman ang isang sasakyan na ang iahon mula sa baha. Nakita raw ang sasakyan sa ilalim ng creek. Ayon sa uploader, may dalawa raw sakayang sasakyan na pinaghahanap pa rin sa ngayon. Abot tuhod namang baha ang naranasan sa barangay 201 sa Tondo, Maynila. Ang mga residente gumawa ng pampalutang para makatulong sa mga pauwi pa lang na kabarangay nila. Alas 11 ng gabi naman, unti-unti nang tumataas ang tubig sa bahagi ng may silo circle sa Mandaluyong. May ilang sasakyang sumubok makatawid. Ang ilan naman, bumabalik na lang. Dama rin ang tindi ng ulan sa ibang bahagi ng Luzon, gaya sa Olongapo City, kung saan makikitang lumalangoy ang rescuer papunta sa mga bahay. Sa isa namang kuha, makikitang halos lumampas na sa bintana ng isang bahay ang tubig baha. Lampas tao raw ang baha sa lugar na yan. Pero sanay na raw ang mga tao dahil malapit sa ilog ang lugar. Ang nararanasang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ay bunsod ng habagat. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Alamin naman natin kung ano-anong lugar ang patuloy na uulanin ngayong Martes mula sa ating weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, habagat pa rin ba itong nagpapaulan ngayon at hanggang kailan ito magpapaulan? Yes, Marian, habagat pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil pinapalakas yan itong mga binabantayan nating sama ng panahon o low pressure system dito sa northeastern section ng ating bansa. At hindi natin yan nakikitang anytime na humina or mawala soon. Magpapatuloy pa yan in the next few days dahil nga habang nandito itong mga sama ng panahon na ito po ay hila o magpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Sa katunayan, ito pong mas malayo ay posible pong maging isang ganap na bagyo. Nasa high chance mataas ang probability maging isang bagyo sa loob ng ating PAR at yan po ay tatawaging bagyong Dante. Ito namang mas malapit, ito po ay possible din maging bagyo pero yan po ay kikilos papalapit dito sa may areas ng Northern Luzon. Magkakaroon tayo ng parang isang malawak na sirkulasyon banda dito sa northeastern section ng ating bansa na kung saan ito pong dalawang sama ng panahon na ito ay posibleng magpalakas ng ating habagat at magpaulan sa malaking bahagi pa rin nating bansa sa mga susunod pang mga araw. Posibleng maging bagyo nga itong low pressure area na tinitingnan natin. Posible rin ba itong maglandfall sa atin? Sa ngayon, hindi natin nakikita pang maglandfall itong ating binabantayang mga sama ng panahon. Meron tayong dalawang nakikitang senaryo. Yung una nga is, sa ngayon, para sa akin, ito yung less probable. Yung isa ay pupunta dito sa may West Philippine Sea at ito namang isang mas malakas. Ito po ay aakyat dito sa itaas na bahagi nating bansa. Sa ngayon, yung ating mas nakikitang possibility is yung etong mas malakas o yung mas mabilis na lumakas, maunang lumakas, ay gagawin niyang parte ng circulation niya or magiging elongated track itong mas mahinang sama ng panahon. Ngayon, wala pa tayong nakikitang possible landfall niyan. Ganun pa man, kahit hindi po nagla-landfall ang bagyo kapag ganitong panahon ng habagat, basta tumatawid po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Yan po ay nag-e-enhance ng habagat or southwest monsoon. Yung ating hangin, usually nanggagaling yan sa mga high pressure areas sa Australia, tumatawid dito sa may West Philippine Sea at dumadaloy sa mga low pressure system. Kaya kapag nandito sa itaas na bahagi ng ating bansa, tatawid po sa ating bansa yung ating habagat or southwest monsoon. Kaya po maulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At in the next few days, magpapatuloy pa yan dahil nga aktibo itong mga sama ng panahon dito sa northeastern section ng ating bansa. At Marian, maliban dito sa dalawang low pressure area, meron pang isang binabantayan ng Pag-asa na isa pang low pressure area dito sa labas at napakalayo naman sa ating bansa. Most probably next week, if ever makakita po itong
posibleng maging bagyong Dante dyan sa may southern portion ng Japan, ito naman ang humila o magpalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Kaya, in the next few days, hanggang next week, at sa susunod pang linggo, inaasahan natin na magpapatuloy ang epekto ng habagat. Nagpa-fluctuate lang yan, bihina lumalakas, pero hindi po mawawala. So tuloy-tuloy yung inaasahan nating pag-ulan ngayong buong linggo. Baka pwede mo naman sabihin sa amin yung rainfall warning. Yes, Mayan, tuloy-tuloy yung ating mga inaasahang pagulan dahil sa epekto ng habagat or southwest monsoon. Sa katunayan, nakataas yung tinatawag nating heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa. Ito po ay actual na naitatalang dami ng pagulan for the past hour at magpapatuloy in the next 2 hours. So meron tayong red warning level, ibig sabihin po niyan, intense o up to torrential rains ang naitalang pagulan at inaasahang magpatuloy ng mga pagulan sa Metro Manila, kasama po dyan ang Bataan at Cavite. Meron din pong nakataas na orange, heavy rainfall warning advisory ang Pag-asa sa mga areas ng Rizal, Laguna, Batangas, Zambales, Pampanga, Bulacan at ang natitirang bahagi ng Cavite. Ito naman yung mga pagulan na nasa around 15 to 30 millimeters na naitalang pagulan in the past hour at magpapatuloy in the next 2 hours. So nasa ano to? Heavy to intense rains. At meron din tayong yellow o yung ating heavy rains o malalakas na pagulan sa mga areas ng Nueva Ecija, Tarlac at Quezon. Yan naman po yung ating 7.5 to 15 millimeters na pagulan. Ito po ay possible po na magka-effect ng mga flash floods at landslides, especially sa mga low-lying areas. Yung red po, yan po ay nagdadala na ng malawakang pagba at pwede na po or may mga areas po na lugar or may mga lugar na po tayo na kailangan na pong lumikas. Kaya ugaliin pong mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa dahil nagbabago po ito after 3 hours. So yan po ay actual data at ugaliin din po mag-check ng local LGU nyo at DRRMO if ever merong evacuation plan sa inyong area. Especially po sa mga areas na nasa red heavy rainfall warning advisory. Man?